You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Atin pong gamitin ang ating mga tinig sa mga oras po nito, sa umaga pong ito, upang mapaluguran natin ang ating nag-iisang Diyos, ang ating buhay na Diyos. Amen po. Dahil siya lamang po ang ating hahangarin sa mga oras na ito. Siya lamang po ang ating pupurihin sa umaga po ito. Dahil siya lamang po ang yaman ng bawat isa po sa atin. Amen. Ang message po ng kantang ito ay makamtan man natin ang lahat dito sa mundo. Kung wala ang Diyos, tayo ay bigo pa din. Amen po. Tungkad pa rin ang bawat isa po sa atin. Pero kung meron tayong Lord, wala man tayo ng lahat dito sa mundo. Kung meron tayong Lord, meron tayo ng lahat. Amen? We are nothing without God. But with God, we have everything. Amen po. Awitan po natin ang Panginoon sa umaga po ito.
ating bigyan ng palakpak ng ating Panginoon. Siya tunay na kakila, karapat dapat sa ating mga pagsamba. Hallelujah. Handa po ba kayo sumayaw sa mga oras na ito? Pakita po natin yung paggalakan natin sa pamamagitan ng pag-awit, ng pagsayaw, pagpalakpak. Amen? Malaya rin po tayong lumundag. Amen po? Pakita po natin yung puso natin nananabik sa Lord. Amen? Pinatunayan mo, O Diyos, ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo sa buong mundo. Pinatunayan mo, sabay-sabay po tayo, ang kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo, sa buong mundo.
Anak natin. Tama po ba yun? Mga gamit, bago kasi, Pasko kasi, di ba? Tapos meron tayong mga ibibigay na regalo sa mga kakilala natin, mga kaibigan natin, kapamilya natin. At, syempre, gusto natin makapagbigay kasi ng blessing sa iba. Amen po? May inaasahan talaga tayo mga bagong bagay. Ako nung binata ako, may kwento ko lang. Talagang, nung possible pa lang nung cellphone, naalala niyo yung pinakauna yung cellphone? Kung ano man ang unit nun, ako nga po, nangihiram lang sa ate ko. Kasi wala akong cellphone. Tapos, yun yung pinagagamit ko talagang pang-text kay Jack dati. Hindi ako makakareklamo sa kanya kasi ako yung unang nag-text. Segway pa eh, no? Yun, yung cellphone na yun, yun yung kuya, matatandaan nyo. Tuwa na tayo kapag meron tayo nun. Ang estilo pa nga dati, palakasan ng sound. Hindi palinawan ng camera. Kapag malakas ang sound mo, mahal yung cellphone mo. Yun eh, no? Pero ngayon, pagandahan na ng camera. Diba? Pag malinaw ang camera mo, yayamanin. Diba? Yung mga ganun. Yung sound, hindi na natin pinapakialaman. Pero natatanda ko nun, yung cellphone na talaga yung pangkaskas ng yelo yun eh. Alcatel. Yung mga ganun. Meron pa nun, may antena. Naalala niyo ba yung mga luma ng cellphone? Nasaan na yun? Wala na. Wala na. Pero napakatibay niya, tama? Yung cellphone na yun. Pero alam niyo po, ganun din mo yung gusto ng Panginoon sa atin, na tayo ay maging matibay. Lalo sa pananampalataya, kaya nga ang topic natin, indestructible faith. Unshakable, hindi matitinag na pananampalataya. Unbeatable, hindi talagang matatalo. Indestructible, hindi yan magagapi. Amen! Dito pag-uusapan natin, kailangan talaga ng pananampalataya. Oo, basic ito. Oo, marami na natin tayo napakinggan ng mga mensahe na about faith, pananampalataya, ayan na naman, pananampalataya. Pero sa totoo lang, kapag ikaw nagsosolo, natetest talaga ang iyong pananampalataya. Ang ibig ko sabihin, kapag ikaw ay dumadaan sa problema, pag ikaw ay dumadaan sa sitwasyon na parang, Lord, nandiyan ka ba? Kapag ikaw ay sa sitwasyon na parang akala mo ikaw na lang mag-isa, kaya ko ba? Doon nasusubok eh. Kaya nga, ano ba ang pananampalataya? Bakit ba mayroong pagtalikod sa pananampalataya? Kapag may pananampalataya, meron din tumatalikod sa pananampalataya. O umaalis. Ano-ano kaya ang pwede maging dahilan nito? Sige, umpisahan natin. Ano ba ang pananampalataya? Sabi ng Hebreo, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari. Mangyayari. Sabihin niyo, mangyayari. Ang ating mga inaasahan. Hindi naman tayo aasa sa mga nakikita, sabi ng Roma. Kasi nandiyan eh, parang ganito yun, pagbabawin natin. Ang bawa ako, kadito si Jack. Hanggat wala pa siya, umaasa ako na darating siya. Kasi wala pa siya. Nung dumating na siya at kaharap ko na, hindi na ako umaasa kasi kaharap ko na. Nagets niyo po? So ibig sabihin, sabi ng Hebreo, umaasa tayo sa mga bagay na wala pa. Umaasa tayo, meron tayong pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? Paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Nakita pala ng Diyos noong unang panahon, yung pananampalataya ng mga taong nabuhay noon. Ngayon din naman, tinitignan ng Panginoon, yung pananampalatayang meron ka. Ang tanong, meron ka ba? Kasi sabi ng Panginoon, magkaroon ka man lang ng kasing liit ng ano daw po, butil ng mustasa na pananampalataya. Hindi naman ibig sabihin na dapat ba, Lord, ganun talaga kaliit yung pananampalatayang meron ako. Hindi. Sabi lang ng Lord, kung mayroon ka lang ganung kaliit na pananampalataya, may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi ang sabi niya doon, maipalilipat mo ang bundok sa karagatan. Wow! Miracle yun. Amazing yun.
kakaiba yun. Unusual yun. Hindi natin talagang normal na nakikita araw-araw. Ibig sabihin, ganun pala ang pananampalataya. Maa-amaze ka kung ano yung gagawin ng Lord sa buhay mo. Hindi ba't nakaranas na rin tayo ng mga kagalingan sa panahon na para bang, Lord, kukunin mo na ba ako? Dahil pinag-ilan mo yung faith mo, narinig ka ng Panginoon, nakita ng Lord yun, at napagaling ka. Amen. Sa Hebrew 11, sabi diyan, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At meron pa sa Bible, mga kapatid, na ang pananampalataya at pananalig ng tao sa puso ay magpapawalang sala sa bawat isa. Ibig sabihin pala, yun pala ang isa sa mga requirement para mapawalang sala ang tao. Pananalig, pananampalataya. Amen. At ang tanong bakit mayroong pagtalikod? Bakit may umaalis sa pananampalataya? Bakit maraming umaayaw? Ano kaya ang reason? Tingnan natin ang mga reason. Yung ibang reason nila, losses. Pagkawala ng trabaho, pagkawala ng mahal sa buhay. Lord, parang hindi ka naman totoo eh. Bakit gano'n? Kung kailan naman nakakilala ako sa iyo, bakit naghihirap ako? Bakit ganito yung sitwasyon ng buhay ko? Losses. Kawalan. Answered prayer. Lord, ang tagal ko naman pinagpe-pray to. Ba't hindi dumarating? Parang hindi ka naman totoo? Minsan umaalis, tumatalikod talaga sa pananampalataya ang tao. Kapag nabibigo sila sa kanilang mga panalangin. Ito pa, umaalis sila sa pananampalataya kapag nasaktan na sila. Lalo ng church. O kaya ng mga kapatiran. Bakit ganyan ng mga Kristiyano? Bakit ganyan ang church na yan? Ayoko na yan. Ang gusto ng Panginoon, tumatag ka. We are instructed by the Lord Jesus to have a strong faith. Kailangan talaga natin ng pananampalataya. Pananalig sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo narito eh. Kaya nga tayo nagkakatipon eh. Bakit? Merong ginawa si Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Ano po yun? Siya ay nagkatawang tao, isinilang. Kaya nga i-celebrate natin this December 25 ang kanyang kapanganakan. Kahit hindi yun yung exact date ng kanyang birth. Tama? Pero sineselebrate natin. Kasi bakit? Na-amaze tayo kung paano kamahal tayo ng Panginoon dahil hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Pero si Jesus Christ, nagkatawang tao, siya ay Diyos, nagkatawang tao para sa atin, nabuhay sa mundo ito para akuin ng ating mga kasalanan. Nang sa ganun, hindi na tayo magdusa. Siya na yung nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Dumaanak ng dugo para sa ating lahat. Hindi ba yun yung magandang regalo? Ano yun? Para wala lang, para ipako lang sa krus? Hindi. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung regalo na hindi natin matutumbasan. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, gusto mo ba talaga yun? Yung buhay na walang hanggan. Hindi dito sa lupa kasi pagka dito tayo nabuhay ng matagal, alam mo yun. Itsura no. Di ba? So, binibigyan tayo ng Lord ng instruction ngayon na palakasin mo pananampalataya mo. Ano masasabi natin dito sa mga ganitong klase ng experience? Enlighten. Yung naliwanagan ka na sa mga salita ng Diyos. Dati, nagbabasa ka, tinutulugan mo eh. Pero nung naiintindihan mo na, parang napapasarap na yung basa mo. Tapos, ikaw naman ay sumisipag sa pagsamba, sa pagdalo, sa pananambahan. Kasi naliliwanagan ka na. Dati, hindi mo na makilala si Jesus. Dati, hindi mo na malalam yung patungkol sa Holy Spirit. Pero dahil naliwanagan ka na, excited ka na malaman ngayon kung ano pa ang kanyang mga ginawa. Amen. Ito pa, tasted the heavenly things. Naranasan na ang mga makalangit na mga bagay. Kung ano man yun, di ba? Ano ba yung mga makalangit na bagay? Joy. Peace. Patience. Goodness, kindness, di ba? Yan ang mga makalangit na bagay. Become partakers of the Holy Spirit. Ayan. Si Holy Spirit na kasama natin ngayon.
Si Jesus Christ, nasa tabi na ng Ama, ang Holy Spirit na kasama natin ngayon. So, bahagi na ng buhay mo si Holy Spirit. Ang tanong, kinakamusta mo ba siya? Holy Spirit, kamusta? Nandiyan ka ba? Ganun no? Kasama mo ba ako? Kasama ba kita? Ito pa, tasted the good word of God. Alam mo, marami kang pangako ng Diyos na pinangahawakan. Ang katunayan nun, di ba from January to December, talaga namang yung goodness ng Lord, dahil sa kanyang mga salita, alam mo yun, yung mga pangako na pinanghawakan mo, talagang dala-dala mo from January to December, kita mo, nandito ka. Malakas. Nabubuhay. Diba? Kahit marami tayong sufferings, sakit, nararamdaman, alam mo, blessed na blessed ka pa rin talaga sa Lord. Eh. Kasi, alam mo yun, yung hindi ka pinababayaan, nag-iingat sa sayo. Amen? Iba-iba tayo ng experience mga kapatid. Hindi ko naman po kayo alam lahat talaga yung mga pinagdadaanan nyo. Si Lord na nakakaalam mo. Between you and God. Kaya maglagi ka magpapasalamat sa Panginoon. Lord, salamat kasi alam mo yung matatapos na itong 2025, pero nandiyan ka pa. Amen. Hindi mo pinabayaan. Amen. Ito pa ang mga miracles. Sino dito nakaranas na ng mga milagro? Amen. Mga miracles. Yan. Anong mga klaseng miracles yan? Talagang yan ay hindi maaagaw sa iyo ng kaway. Kasi experience mo yan eh. Amen? Yan ay natanggap natin, naranasan natin, pero alam niyo po, sa kabila ng lahat ng yan, marami pa rin ang tumatalikod sa pananampalataya. Napakasarap niyan i-experience. Pero bakit ang dami pa rin tumatalikod? Ang dami pa rin umalis sa pananampalataya. Tingnan niyo, basahin natin. Sa Hebrews 6, ay makikita natin na ganito. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagin na sila, enlightened. Nakalasap ng makalangit na kaloob. Tasted the heavenly things. At naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Become partakers of the Holy Spirit. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Miracles. Verse 6, kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito. Tignan nyo, nalasap na pala nila eh. Kaso tumalikod. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Para bang winawalang halaga nila, winawalang value nila yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung paggaba, para bang naramdaman mo na tapos iniwan mo pa, ay kahiya-hiya naman sa Panginoon. Kasi pinaranas sa iyo eh. Bakit ka pa aalis? Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka nang umalis. Huwag na tayo umalis sa pananampalataya natin. So, bakit gano'n? Bakit kailangan pag-usapan ito? Kasi nga, napaka-dangerous kasi na pag tayo ay tumataligo sa pananampalataya, umaalis sa pananampalataya, ibig sabihin doon, kinakalaban natin ng Diyos. Ibig sabihin doon, kumakampi tayo doon sa kaaway. Kasi ayaw na natin sa Lord eh. Ibig sabihin, doon tayo sa kabilang panig. So, kailangan, magkaroon tayo ng indestructible faith. How can we have this? Ang tanong pa, paano ba tayo magkakaroon talaga ng indestructible faith? Standing firm in righteousness. Amen. Standing firm in righteousness. Amen. Sabi ng Ephesians, stand your ground. Sabihin natin, stand your ground. Stand your ground. Ibig sabihin dyan, maging handa ka. Putting on the belt of the truth and the body armor of God's righteousness. Pagkaroon tayo ng paninindigan sa ating Diyos na siyang makatwiran. Stand your ground. Kasi hindi lang naman ikaw ang
alam mo yun, yung pananampalatayang meron ka, ay naibabahagi mo rin naman pala sa ibang mga tao. Hindi lang ikaw yung nakikinabang sa pananampalatayang meron ka. Kaya kung meron tayong hindi lang sa sarili lamang tayo nabubuhay. Amen? Ibig sabihin pala, kailangan natin ingatan yung pananampalatayang meron tayo. Kasi yun lang yung paraan, ito yung susi natin para tayo ay mapawalang sala. Ito yung susi natin para tayo ay magkaroon ng magandang pagtingin. O ang Panginoon ang magkaroon ng magandang pagtingin sa atin. Kasi sa Hebreo 11, yung mga 11ers, yung mga heroes sa Bible, saan sila tinitignan ng Panginoon? Sa pananampalataya na meron sila. Kaya kahit anong estado natin, mahirap o mayaman, may ngipin o wala, kalbo o may buhok, anuman ang ating mga sitwasyon, pananampalataya lang ang titignan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Stand your ground, putting on the belt of the truth and the body armor of God's righteousness. Hindi naman sino sinasabi ng Panginoon, magsuot ka ng talagang baluti araw-araw. Mabigat yun. Ang kailangan lang talaga, spiritually, nagpapabalot ka ng armor sa Panginoon. Napag-aralan naman na natin yun. At yan kasunod. For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Ito pa, in addition to all this, take up. Alin daw ang ating kailangan bitbit? The shield of faith. Meron palang shield of faith. Sabi ng Panginoon kasi indestructible faith. So kailangan pala meron tayong bitbit na shield of faith. Pag sinabing shield, nakakita na kayo ng panangga, di ba? Hindi palanggana, panangga. Na kung saan, yung panangga hindi maliit. Ang panangga na tinutukoy dito is yung kayang sakupin yung ikaw mismo na panangga. Kasi makakita tayo panangga, ito lang, maliit lang no. Ano lang ipapanangga mo? Ulo. Tamaan ka sa binte, iyak ka. Ang panangga na tinutukoy dito, malaki. Kaya sabi dyan, shield of faith. Kailangan meron tayo pala na panangga na pananampalataya. Bakit? Para saan? Para yung mga palason ng kaaway na papunta sa atin ay masasalag mo. Hindi mo man nakikita pero maraming atake sa'yo. Biro mo araw-araw inaatake ka ng kaaway. Nararanasan mo naman yun at alam mo yun. Aware ka dun. Pero anong ginagawa nating pangontra? Ang tanda. Ang pangontra ng iba, ang tanda. Alam niya ang tanda? Amen. Ang tanda, gano'n. Mga gano'n, kaya walis. Walis. O kaya mga pungsoy. Ay yung mga pangontre. Kailangan pala ang bahay natin, iikot natin yung mga gamit para wala yung mga malas. Yung mga pangontra ng ng mga Pinoy. Pero sabi ng Lord, kapag ganyan, may mga palason, mga kaaway, hindi natin nakikita, kailangan meron ka din panangga. Anong panangga? Pananampalataya. Amen. So, paano tayo magkakaroon ng indestructible faith? Ano una? Stand firm in righteousness. Pangalawa, turn troubles into great opportunities. Yes, marami tayong problema. Marami tayong pinagdadaanan. Ako nga nun naranasan ko 3 weeks, no? Sa 3 weeks na yun, sabi ng Lord kasi, no? Sa lahat ng panahon, magala ka lagi. Naranasan nyo na yung may sakit kayong maluba, tapos sasabihin pa ng Lord, magala kayo lagi. Amen. Nalulog mo ka na, masaya ka pa ba dapat? Yung mga gano'n, Lord, nakahilata na ako dito, maghapon, masakit katawan ko, masakit ulo ko, masakit ngipin ko, mga gano'n. Tapos sabihin mo, Lord, magala ako lagi. Para ang hirap, Lord, kakaiba ka, Lord, Diba? Sabi ni Lord, turn troubles into great opportunities. Why? Opportunity natin yun para mapatibay ang ating pananampalataya. Kasi nga, doon natin matetest, doon ni Lord matetest yung yung pananampalatayang meron tayo. Kapag ba may sakit ka, saan ka lalapit? Saan ka aasa? Sa gamot? Sa Bahay Jesse? Saan ka aasa? Saan mo ilalagak pananampalataya mo kapag may sakit? Albularyo? Saan mo ilalagak ang iyong pananampalataya? Doon matetest talaga ang iyong
faith. Sabi pa, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Oportunidad pala. Hindi lang basta exam, hindi lang basta test, hindi lang basta pagsubok, hindi lang basta problema. Kundi yun, opportunity yun. Tinetest tayo kung hanggang saan tayo. Kasi, yes, meron nga tayong gamit, meron nga tayong cellphone. Para saan ang cellphone? Ang tawag, ang call. Para saan ang upuan? Inuupuan. Tama po ba? Para saan ang damit? Dinadamit. Ang faith para saan? Saan mo talaga dapat gagamitin yan? Amen. Amen? Naintindihan niyo po? Kasi si Job, tingnan niyo si Job, no? Nagtatrabaho lang yan ng maayos. Biglang makakabalita na, Job, yung mga anak mo namatay. Yung mga kawan mo namatay. Tapos nagkasakit pa siya ng malubha. Kita mo yun, ginamit din talaga no? Ang buhay talaga ni Job Kahit sabi niya nga, kahit mamatay ako, kahit kunin na ni Lord ang buhay ko, pupurihin ko pa rin siya. Na-test yung pananampalataya niya, hindi niya sinumpa ang Lord. May marami kasi klase ng tao na tumatalikod sa pananampalataya, nagkaproblema lang na matindi, heartbreak, ayoko na, suko na ako, wala nang mararating ko. Na hindi mo pala alam, hindi pala natin alam, yun ay exam, yun ay test. Yun ay pagsubok sa'yo dahil meron ka ng pananampalataya. Amen. Kailangan mo lang gamitin. Turn troubles into great opportunity. Pangatlo, rely on God's protection. Para pala tayo magkaroon ng indestructible faith, mag-rely tayo sa kung paano ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Ang ganda ng verses na to. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, and whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Ang ganda ng verses, pwede nyo sa uluin at gawin yung verses nyo. Like verse nyo. Na kung saan, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang aking tanggulan. Kapag nandun ako sa iyo, Lord, alam kong protektado ako. Amen. Alam kong may mag-iingat sa akin. Amen. Kapag lumalabas tayo ng bahay, hindi mo naman alam ang mangyayari talaga sa iyo. Kaya nga magpapabalot ka ng banal na dugo. Lord, balutin mo ang banal na dugo at iwas mo ako sa lahat ng sakuna at trahedya. Kasi hindi naman natin alam ang hinaharap. Si Lord pa rin talaga ang may nakakaalam ng ating hinaharap. Ang kaaway kasi, nag-aabang lang yan. Nag-aabang lang talaga sa iyo yan Kumbaga parang tinitignan ka niya, mag-pray kaya to. Pag di ka nag-pray, atake na. Di nag-pray Pero kapag nag-pray ka, nag-aabang siya, atake na ako. Ay, nag-pray. Mamaya na lang. Mapopostpone. Kasi nag-pray ka. Pinabalot mo ang sarili mo sa proteksyon ng Panginoon. Hindi ka naman mag-aagalaw ng kaaway kapag talagang nandiyan ang Panginoon Amen? Pero kapag kakalimutan mo ang Lord, ay, nako, hindi ko na alam ang mangyayari. May mga ganon. Kahit ang bahay niyo po, mga kapatid, pabalot niyo po ng banal na dugo. Amen po? Kailangan kasi yan. Review. How can we have this indestructible faith? Stand firm in righteousness, turn troubles into great opportunity, and rely on God's protection. Kailangan kasi na matibay ang ating pananampalataya. Why? Because para tayong natutulad sa isang bahay na kung saan itinatayo sa isang buhanginan o kaya naman sa isang batuhan. Na kapag dumating ang mga kapagsubukan, anong bahay ka kaya? Ikaw ba yung bahay na matitinag? O yung bahay na di matitinag? Ang pananampalataya na meron po tayo ay regalo mula sa Panginoon. Amen. Huwag natin pababayaan. Ingatan mo yan lagi. Yes, hindi mo yan nakikita.
pero nagagamit mo yan sa pang-araw-araw, minuto, oras-oras ng buhay mo. Dahil meron din tayong mga kaaway na hindi natin nakikita. Mga espiritong paligid-ligid sa himpapawid na kung saan laging nakaabang sa bawat isa sa atin. Ang gusto niyan, kaguluhan. Nakawin ang kaligayahan na meron ka. At kung hindi ka magiging aware, magagapi ka. So ulitin natin, lagi nating isuot ang baluti na binigay ng Panginoon sa bawat isa. Sabi ng Lucas 6, bakit ninyo tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Yes, marami mga tao may alam sa Lord. Alam si Lord, pero hindi, tumatawag kay Lord, pero hindi alam kung ano ang layunin nila. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng tao lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itanayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad ito bumagsak at lubusang nawasak. Nakakalungkot, ano po? May nasimulan na eh. May bahay na eh. Kaya lang mali yung pinagtayuan. Ganun din naman po. Huwag nawang masayang yung ating mga sinimulan. Tapusin natin yung pananampalatayang meron tayo kapag darating na ang Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Dapat nandun yung pananampalataya. Amen po. Praise God sa kanyang mensahe. Salamat po sa kanyang mga salita. At nawa, napagpawala po tayo ng mga verses, ng mga word of God na ating narinig. At magamit natin ito sa ating Christian life, sa Christian journey. Tayo po lahat ay pumikit. Ay sa pagpikit mo po, ipag-pray mo po yung sarili. Pwede ka magpasalamat kasi sa buong taon talaga namang iningatan ka ng Panginoon. At pinatibay niya ang pananampalatayang meron ka. Alam ni Lord din naman ang mga pinagdaanan mo for the whole year. Alam ni Lord ang sitwasyon ng family mo. Sitwasyon ng trabaho mo. Sitwasyon ng mga anak mo. Amen. Yes, Lord. Ano man ang mga pwede mong ipag-praise sa Panginoon, mga aspeto sa buhay mo, lagi mong pananalig, lagi mong pananampalataya. Kasi nga, ang pananampalataya ay umarasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. At sa mga bagay na darating pa. At darating na. Panginoon, salamat po. Thank you, God. Thank you, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, nire-remind mo kami na magkaroon kami ng matibay na pananampalataya, indestructible faith, na kung saan hindi matitinag, hindi magagapi, unshakable, unbeatable. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ito po ang dakilang regalo mo po sa bawat isa po sa amin. Great opportunity din po namin, Panginoon, upang patunayan na kami ay karapat-dapat sa iyo, Diyos, sa kung saan kami ay nasusubok sa problema, sa sitwasyon ng buhay, mga bills, mga bayarin, mga sakit at karamdaman, mga kapagsubukan. Lord, salamat kasi nakakaya namin kasama ka. Banal Espiritu, salamat kasi nandyan ka. Salamat, Panginoon, kasi lagi mo kaming iniingatan, sinasamahan. Lord, continue to bless us with joy, with love, purity, righteousness. Lord, nais po namin ng iyong kapangyarihan. Nais po namin ang pagdaloy mo, Panginoon. Tugunin mo po, Lord, lahat ng panalangin ng aking mga kapatid na narito. We worship you, Jesus. Pag-isa sa umaga, naaalala ka. Pray unto God, pray unto God. Sa puso ko, Mag-pray mo yung gusto mo ipag-pray.
Narito ang Panginoon, narinig ka. Maawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Kung nahihirapan tayo manalangin, nandiyan ang Espiritu Santo upang bumay sa atin. Siya ang handang manalangin para sa iyo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng Yes, Lord. pangusap ko. Naghihintay po kami, Panginoon, sa iyo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon sa Kristo. Nais po namin, Lord, na madagdagan ang aming pananampalataya. Tumibay ito. Lumakas ito. Jesus, dakila ka. We need you, Lord. We need you, God. Sandigan Kailangan ko po namin, Panginoon sa Kristo. lakas ko ay Yes, Lord. nanggagaling sa'yo. Siya nga po, O Diyos. Ang pananampalataya po namin ay humol po namin sa iyo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Bless mo po, Panginoon, ang mga humahanap sa iyo, ang mga nagugutom sa iyo, ang mga nagugutom sa iyo, Panginoon sa Kristo. Pagpalain sa Panginoon, mga tao nagmamahal sa iyo, Lord Jesus. Pagising sa umaga, Maaari ba tayo natin tumayo? Papurihan natin ang Panginoon sa umagang ito. nasasabik Igas natin ang kanyang pangalan. na makapiling ka. Umawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap ko. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Yes, Lord. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan Nahahayaw mo. ang katapulayaw, ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi hindi na tayo pinagkukulang. Jesus, dakila Ang kabutihan sa bawat isa sa atin. sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Huwag tayo magsawa, Panginoon. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa, Magkulang ng magpapanalangin ang awit nito. Ayaw ko. Yes, Lord, ayaw mo na magkulang. Kabanalan ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa, ayaw mo magkulang, Lord. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo Ayaw now. ko Alam ni Lord ang mga desisyon mo sa buhay mo ngayon. ng kabanalan mo. Kayaan mo, Panginoon, Jesus, dakila ang ka,
Sa Diyos na makakagawa ng higit sa ating mga inaasahan. Sa Diyos na makakagawa sa lahat ng ating mga ninanais. Beyond our expectation. Ang Diyos na malaki kaysa sa ating mga problema. Ang siyang ating pinanampalatayanan. Sa iyo, Diyos ng papuri, pagdakila, pagluwalhati, pasalamat. Papa sa amin, mga Panginoon, ng iyong mga pagpapala, kapayapaan, kagalingan, katubunan sa ating mga panalangin. Lord, tinitiwala po namin sa iyo ang sa ating mga salita mo. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant, breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.